Muntik na daw ditong magkasunog. Nang dahil nga sa isang pangyayari na muntik na maging mitya ng buhay ni James, ay ganito na ang nangyari. Yun nga po yung naikwento nga po dito, yung sabi daw pong paalisin nga po. At kahit na ganito man na nangyari ay may good news naman sa atin, si Ate Giselle. Okay mga kalingap, so ano to, good news para sa atin. At may in-offer na pala doon kala Ate Giselle na ano. Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome back po sa ating munting channel. Nagbabalik ang inyong lingkod, Marcos TV channel. Papunta tayo dito kala Ate Giselle, kala James. Kakamustahin po natin sila. Kasi may ilang araw na dito nakabisita. At sana nandito sila. Tara, samahan niyo po kami ni Commander. Kamusta Ate Giselle? Nagluluto ka? Anong niluto mo? Sitaw. Aba, sarap pa. Ay, gabihan niyo na yan? Ay, nagluto si Ate Giselle mga kalingap na ano, ginataang sitaw. Anong lahok niya Ate Giselle? Tinapa po. Tinapa. Hi James! Oh, iiyak ka na naman. May sipon. May sipon ka, baby. Kawawa naman. Namiss ko yung iyak ni James na ganito ay. Yung walang sounds. Tana. Yun, walang sound. Tana. Hindi mo na ako kilala. Sige na, punta na kay mama. Dito ka na lang. Sit down. Tana po. Wawa naman. Wawa naman si James. Sige na, punta na kay mama. Punta ka na kay mama mo. Mama! Kamusta kayo dito Ate Giselle? Ha? Okay na. Okay naman. Si Nico po, nasan ngayon? Nasa gym shop. Junk shop? Okay. Dire-diretso yung trabaho pa rin niya dun? Hindi. Ano pinagkabala mo dito Ate Giselle? Wala po. Ito lang, alaga po kay James. Kay James? Kamusta naman yung ano nyo, yung daily nyo dito ni ano na pamumuhay? Ha? Okay lang po. Hindi naman kayo nagkakaroon ng problema o ano man? Ba't parang malungkot ka ngayon Ate Giselle? Wala po. Ha? Wala po. Hindi naman kayo nainip dito? Hindi naman. Kasi mga kalingap sa Ate Giselle, nag-message sa akin noong nakaraan. Ano yung sabi mo Ate Giselle sa akin? Ano sabi mo sa message? Bakit mo nasabi yung gano'n Ate Giselle? Ba't mo naisipan? Na ano na hindi na kami pupunta dito sa inyo? Akala mo hindi na kami pupunta dito? Hindi po. Hindi na po sa gayon. Ano yung message mo? Ano ibig sabihin nun? Ate Giselle. Sige, paliwanag mo. Ano yung ibig sabihin nun? Yung chat mo. Bakit napachat ka po ng ganun sa akin? Inisip po rin namin yung problema pong na sasagap nyo rin po. Nahiya na rin po kami. Kaya nga kami dito pumunta nung huling vlog ko sa inyo, 'di ba? Kasi nga kayo mismo yung tinanong ko kung ano ba yung nagiging problema ninyo at pinaliwanag mo naman ba sa akin. Kaya naintindihan ko naman 'yun. Tsaka wala naman akong sinabi na yun na yung huling pagpunta ko dito sa inyo, 'di ba? Kasi hangga't nandito naman kami, ano yung may tutulong namin, itutulong kami sa inyo, 'di ba? Si James ba hindi naman nagkakasakit? Nagaling pa lang po ito at gawa po ng sipon. Bakit siya nagkasipon? Baka natutuyuan ng pawis sa likod, hindi naman kaya? Hindi naman po, lagi naman po yan may sapin po sa likod. Ba't may pasasama? Nagawa niya po, napauntog po dyan sa bintana. Malikot po kaya. Ba't may mga pasa si James? Gawa niya po yan, kalilikot po dyan sa bintana, nakautok po. Ay, grabe. Andito James, ba't puro pasa ka? Ha? Nagkipag-boxing ka na yata kay papa mo? Ha? Nakautok po yan. Gawa. Saan na antog dito?
Naglalaro po kayo dyan sa pintana. Bigla po nakabitaw. Okay. So, Ate Giselle, bakit pagpasok ko dito kanina nagrereklamo yung kabilang bahay? Hindi ko po alam. Gawa na nadating pa lang rin po kami ay. Wala rin po akong wala rin po sinasabi. Kasi mga kalingap, pagpasok ko dito kanina, titingnan ko kung nandito sila Ate Giselle before tayo mag-vlog. Ayun nga na nagrereklamo yung sa kabilang bahay nila. Narinig ko na parang sobra na daw, ganito ganyan. Tatanungin ko sana kung ano yung problema para malaman natin. Kaso nga lang, umalis na. At may nakausap ako yung kapatid ng may-ari po nito. At sabi nga yun nga, lagi na lang daw inaano sila at Giselle. Kawawa naman daw si Giselle, wala naman daw ginagawa. So Ate Giselle, kanina kasi may nakita ko sa baba. Parang nakakalat siya na diaper. Kanino ba yun? Hindi ko po alam. Yan naman po ang diaper po ni James eh. Yung dinala niyo pa rin po dito. Wala na po akong diaper na ibang binibili. O kasi yung nakita ko sa baba, color blue yun. So ang diaper ni James na dinadala ko dito, ayan, makita nyo, kulay green. Sinabi ko rin po kay Ate Susan, gayan rin naman po ang gamit niya. Baka daw po nilalay lang ng aso. O kasi mga kalingap, yung kulay blue ng ganitong brand is extra small, small. So ang binibili ko kasi kay James, medium size, kulay green yun. Di ba? Kasi ang size naman na ni James talaga medium ay. Pumunta sila ngayon doon Ate Giselle sa may-ari ng bahay, kakausapin doon nila kasi sobra na daw. Pero huwag kayong mag-alala kasi kung alam naman natin na wala kayong kasalanan, no? Tagal na niya pong nirereklamo yan. Tinanong niya rin po kung kanino diaper yung nangangalat lagi niya. Sabi ko, di naman po sa amin. Pinakita ko na po sa kanya yung diaper nito. Kung anong diaper. Kasi mga kalingap, yung nangyari sa kanila noon ng nakaraan, na muntik na daw ditong magkasunog, di ba? Ate Giselle, totoo yun? Na muntik na daw dito masunog kasi yun yung sinabi sa akin ng may-ari ng bahay nung kinausap ko. Totoo ba yun? Ha? Na muntik na magkasunog? Paano nangyari? Yung ba yung kininto mo sa akin na gawa ng bata? Mapaglaruan po siguro eh. May mga tambak po kasi yung pugon dyan na karton po. Tapos may mga kahoy. Nagtaas po dito yung anak ni Ate Susan. Pinaglaruan po. Sinindihan ay ako naman po yung nag-iigib. Si James po ay tulog dito sa taas. Naku, buti na lang mga kalingap Nagbalik naman po agad ako. Ginasigbo ko naman po agad. Kasi kung nagkataon mga kalingap na nagkasunog dito, kawawa dito si James. Natutulog pa naman dito, di ba? Naku, anong hirap. Nakakatakot yung mga kalingap na mangyari yung ganun. Buti na lang naagapan doon natin Giselle, napatay niya agad yung apoy. Kasi kung di, kawawa tong bata dito, may iwan siya, makukulong siya dito ng sunog. Yun yung sabi sa akin natin sila may-ari na nagdidesisyon nga dapat sila na baka daw magka-problema dito kasi akala nila kayo may gawa. Baka daw pwedeng ilipat na lang kayo, paalisin na daw kayo dito. Pero ang sabi ko pinaliwanag ko na hindi naman po kasi nakwento mo na sa akin hindi naman po sila ang may problema, hindi naman sila may kasalanan. Ngayon sabi ng may-ari, mabuti naman kung gano'n at nasabihan naman na pala sana wag na lang maulit. Sabi ko hindi na po mangyayari kasi hindi naman din sila may kasalanan, sabi ko. So okay na yun, approve na yun dun sa may-ari, nakakausap po naman, no? Nalaman rin naman po namin yun at sinabi rin po ng kanyang kamag-anak sa amin na magdidesisyon nga daw po na paalisin daw po dito. At gawa nga po, ito nga daw po nagre-reklamo doon. Sabi ko, wala naman po kakakagagawa kung papaalisin. Huwag kayong mag-alala Ate Giselle, hindi kayo dito mapapaalis. Mga kalingap, sa totoo lang kung dito sa Kapalongga, marami ditong apartment, di ba? Nung before nga natin sila ilipat, sobrang dami nating apartment na hinahanapan, lahat talaga puno. Kasi kakaunti lang, maliit lang po itong bayan ng Kapalongga, lahat puno ng apartment dito, puno ng tao. So ito lang yung bakante, kaya wala tayong choice. Kaya hanggat makakausap natin may-ari, wala nang pong problema. Wala nang problema sa kanila. Pero yun nga yung kanina. Bago tayo magpatuloy sa ating video ay pinapakilala ko sa inyo si 1xBet na ito ay nire-recommenda ko sa lahat na nakakaluwag sa buhay dahil dito ay pwede kang kumita ng pera at bukod dyan ay malilibang ka pa. Gamitin lang ang ating promo code na nasa comment section. Na nagreklamo yung kabila. At pumunta na naman dun ngayon pero wala dun yung may-ari. So kakausapin ko din sila pag dumating, no? Kung ano ba yung problema nitong kabila para nang sa ganun ay maayos natin, ano? Kung hindi naman talaga kayong may kasalanan bakit
ba't ididiin na kayo? Sa sinasabi ko na po dyan, tatanungin po ako kung ano nagiging problema po dyan at nandito lang naman po ako. Pwede naman kausapin kayo, di ba? Aray ko. Nagigigil ka na naman eh. Oh! Oh! Ang ganda ng katawan ni James, ano? Pero bati. Maganda yung katawan mga kalingap ni James. Ano siya yung pusog. Kasi yung papa niya malaki din ang katawan. Si James gano'n dito mga tao. Oh. Alam niya na binabati siya ay. Rarating na rin po namin galing po kami sa sa letter C. Nagano kayo doon? Yun nga pong inoffer sa amin ni nanay na bahay. Oh. Yun nga po yung naikwento nga po dito. Yung sabi daw pong paalisin nga po. Oh. Ay may nag-offer po sa amin na bahay na pwedeng tirahan. Oh, okay. Nagpunta po kami kanina, tinignan po namin, inaayos din po nung isa eh. Ayusin rin naman po yung bahay, pero ano naman po, okay naman po yung pagkatayo. Kaso lang yung mga bubong lang po ang problema ay. Bubong. So meron na pala doon. Pinatitirahan po sa amin ni nanay at wala naman daw po nakatira. Sinong nanay yun? Yung dito po, yung kapatid po na may-ari nito. Okay, mabait yung kapatid ni nanay, ano? Nag-uusap namin. Oh, sige, ganito, tingnan natin yung location, pakita mo sa akin, ano? Tapos kapag okay kayo doon, di pa-repair natin kung Maganda kailangan. naman po yung bahay, maganda naman po yung tayo. Maayos pati po, mahangin din po. Sa tingin mo, okay kayo doon? Okay, mga kalingap. So, ano to, good news para sa atin. At may in-offer na pala doon kala Ate Giselle na ano, kailangan na lang siyang ayusin, i-repair. So, tulong tayo dito kala Ate Giselle para makalipat na sila doon. Kung nagkakaproblema dito, di mas maganda yun, may pa-repair na kagad yun para makalipat na kayo doon. Okay naman daw? Wala naman daw problema, natitira kayo doon? Okay lang naman po. In-offer rin po nila yun sa amin eh. Okay. Sige, ganito Ate Giselle, bukas may trabaho ba si Nico? Hindi daw po siya mapasok at aayusin nga daw po yung bahay at gusto rin niya po dun lumipat na rin po eh. Sige, ganito bukas, anong oras pupunta din si Nico, sasama kami ni Commander para makita namin yung bahay. Okay ba sa'yo yun? Okay lang po. Tapos sama tayo dun mga kalingap bukas, abangan niyo sa vlog natin para makita natin yung pwesto ng bahay at makatulong tayo kung ano yung maitutulong natin para makalipat na ito sila. Sa atin, walang problema dito hanggat kaya natin ayusin yung nagiging problema nila dito. Yung bayarin dito, wala pong problema po yan kasi yan naman po yung pinangako natin sa kanila na tayo po ang mag-shoulder ng lahat ng dito. Kuryente nila, bahay, wala pong problema yun. Pero since gusto na rin nila lumipat dahil nga sa nagkakaproblema dito, tutulong po tayo doon para maparaayos yung titirhan nila doon na bahay. Pero bukas, titingnan natin yung location. Sabi natin Giselle, maganda daw, mahangin, pabor kay James yun. Di ba James? Ha? Lilipat ka na? Lilipat ka na pala, James? Parang gustong-gusto mo ah. Gusto mo ba doon? Ha? Gusto mo ba doon? Opo. Marami ka ng ngipin ah. Patingin daw ng tit mo. Smile, smile. Ang ganda ng tit ni ni Kuliit. Okay, Ate Giselle, may dala po ako sa inyong pasalubong. Kukunin ko lang sa baba ah. Okay. James. Ate Giselle, may gatas pa ba si James? Meron pa naman. Diaper, meron pa siya. O ito mga kalinga po, patunay na green talaga yung binibili ko kay James. Kasi ito yung medium size. Ayan o, medium size. So ito talaga yung binibili ko kay James kasi medium na siya. Hindi po kulay blue na small. Small size yun. O James, meriendahin mo yung paborito mo. Hindi ko makakalimutan yung paborito mo. O James. O, hawakan mo. O, tapos ito, meron ka pa dito. Kasi mama mo, paglutuin mo siya ng pansit. O, ito, may bihon din dito. Tapos, o kung may lulutuin mo kayo dito, ayan, may gamit kayo. Binilang ko si James ng malaking gatas sa Ate Giselle para matagal-tagal niya maubos. O, lagyan mo dyan. Hawakan din niya. O, ito kape para sa inyo mag-asawa. Tapos, ito may mga konting dilata tayo dito para kapag medyo hindi tinatamad kayo magluto o wala kayong time magluto, may kayo, may ulam kagad kayo. Tapon naman eh. Giselle, sana yung tinutukoy mo malapit sa dagat yun yata. Hindi po. Hindi naman, malayo. Mabuti kung ganun, para lang sa ganun mas safe si James. Dapat doblehin mo yung yung
Bantay mo kay James Ate Giselle para hindi siya nagkakaroon ng mga ganito, ha? Pag may ginagawa lang po ako, iniiwan ko po dito ay grabe pa ang likod. Nasaan na ba yung walker niya? Naandyan po, ayaw na kanya po sumakay. Kaya tinabi ko na lang muna po. Ayaw niya sumakay sa walker? Paparaiyak rin po eh. Kasi sa walker sana mga kalingap, makakapagtrabaho sa Ate Giselle ng mas maayos. Kasi nandito lang si James, mas safe. Dito nakakatakot kasi medyo mataas to. Mga malaglag si James dito. Dahil pag may ginagawa po, nanonood naman po siya, nalilibang na po siya. Hindi naman siya lilikot masyado kapag may pinapanood. Nakapo lang po siya. Buti na lang Dyan hindi siya po tumama siya dito na Ate Giselle, oh. Matalas po ito. Nasili po siya dyan ay. Okay, sige Ate Giselle, basta bukas, anong oras ba tingin mo pupunta si Nico doon? Mga ano po yan, 8 a.m.? Okay, sige, tama. Ay, hindi, baka pwede sabihin mo pala kay Nico, kahit mga 10 to 11, ganun, pupunta ako doon. Kung pumunta na siya doon, Ate Giselle, ako na lang yung pupunta doon, hanapin ko na lang. Ano? Punta po kami doon. Okay, punta na kayo doon ng maaga, pupunta na susunod kami ni Commander. Kasi may gagawin pa kaming maaga, program sa school ng anak namin eh. Ano? Okay, sige Ate Giselle ha, alaga mo si James. Huwag na kayong may stress kung ano may nagiging problema dito. Kung alam niyo naman sa sarili niyo wala kayong kasalanan. Ano? Okay, sige mga kalingap, pupunta na din tayo ngayon. Abangan nyo nila magiging vlog natin bukas sa kanila. Tingnan natin yung location at sa tingin ko maganda kasi sabi na Giselle maganda daw eh. At sana makalipat na po ito, mailipat na natin sila doon hanggat sa lalong madaling panahon. So yun lang, maraming salamat ulit. Marcos TV Channel, Commander ni Marcos. Suportahan nyo, kasama natin palagi. At suportahan nyo itong vlog natin dito kay Ate Giselle at kay James. Para po mas matulungan po natin sila. So yun lang, pupunta na din kami. Maraming salamat. Bye-bye na James. James, bye-bye na. Bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye na, dali, bye-bye. Like, ganto. Bye-bye. Okay. Ate Giselle, punta na kami. Okay po. So tara na mga kalingap. Huwag nyo kalimutan mag-like, share and comments dito sa vlog natin sa kanila. Maraming salamat po. Suportahan niyo si Commander ni Marcos Alma Vlog sa Facebook page. God bless po.